Sana namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. May mga nagtatanong sa akin, Architect, paano ka ba nagde-design ng bahay? O siguro mga estudyante yan ng architecture o baka mga enthusiast lang no, kung paano ang design process. So, ang isa-share ko sa inyo, paano yung ginagawa ko. Paano ako nagsisimula, ano yung workflow na sinusundan ko kapag nagde-design ako ng bahay. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Siyempre, ang pinakauna kong ginagawa ay hinihingi ko yung titulo. No? Yung titulo ng property. No, bakit? Kasi doon sa titulo ng property, nandoon yung technical descriptions ng lote. Ano ba yung technical descriptions? Yun yung sukat at itsura ng lote na nakadeclare sa title. So mula doon, makukuha natin ang mga sukat. No? Kahit hindi ko pa nakikita yung lote, pwede ko na siyang i-plot sa AutoCAD, no? Para malaman ko ano ang sukat, no? Kagaya nitong ito. Ano ang sukat at itsura. Yan, sa titulo kasi makikita mo na yan, no? Ano yung kanyang orientation ng north, no? Saan ang north, east, south, west, tapos anong shape, anong sukat, asan ang mga roads. No? So ginagawa ko ito sa AutoCAD. No? Pagka nakuha ko na yung copy ng titulo. At pagkatapos, pupuntahan ko yung lote para makita ko yung actual na itsura nito. I-check ko kung nasaan ang drainage system, no? Nasaan ang power lines, ano ang elevation, no? And so on. No? Yung physical attributes ng property. And then, pwede na akong pumunta sa drawing board after kong malaman ano yung mga requirements ng owner. So, ini-interview ko siya. Ano ang gusto mong makita sa bahay mo? Ilang bedrooms, ilang banyo? Paano ka gumagamit ng space araw-araw? Para pag na-interview ko siya, malaman ko kung ano ang mga space requirements niya, pwede ko na siyang ilagay sa papel. At sa papel, nagsisimula akong gumawa ng kagaya nung pinakita ko kanina, meron na ako nito. Gumagawa ako ng grid. Yung grid yan. No? Yan. Horizontal tsaka vertical lines na tigo 1 meter. Bawat box niyan, 1 meter. Bakit ko ginagawa yan? Ito, diskarte ko to. Kasi, ma-visualize ko na kagad yung sukat per meter, ano ang magiging possible na flow, layout, dahil meron na akong sukat na tinitignan. Hindi ko na kailangan gumamit ng ruler. Kasi alam ko na bawat box na yan, 1 metro yan. And then, gumagamit ako ng ito, hopya tracing paper tawag ko dito. Onion skin ang tawag dito. No? Pero kami sa college, sa ginagamit naming term, hopya paper yan. Kasi ito yung ginagamit natin. Katulad to nung ginagamit na pangsapin sa hopya. Diba? Bakit ito? Kasi pwede ko na siyang bakatin. Kita yan. Mababakat mo. So, ito, hindi mo kailangan palaging sulatan. So, ang sinusulatan ko, yung hopya paper, kapag naipatong ko na siya, na-trace over ko. At pagkatapos, gumagawa na ako ng sketch. Ano ako conventional ako no? Yung iba, diretso na sila sa computer. Diretso na sila sa AutoCAD. Pero ako, tinitingnan ko muna freehand. Gusto ko freehand. Sketch ko siya. Titignan ko kung paano magkakasya yung spaces. Yun ang aking method. Yung iba, diretso sa AutoCAD, diretso sa SketchUp. Para habang ginagawa nila ay na-extrude na nila o natatayo na nila yung perspective o yung 3D. Pero medyo tayo no? Medyo old school. Kasi mas mas para sa akin nagfo-flow yung aking artistic juices.
kapag ginagamit ko ang aking kamay at ang aking pen at ang paper. So, yung iba, ginagawa nila, gumagawa sila ng bubble diagram. Minsan ginagawa ko rin yan pag medyo malaki yung i-develop. Bubble diagram kasi, bago mo ilagay sa mga straight lines, no, gawa ka muna ng mga bubble para mapag-aralan mo yung relationship ng mga spaces. No? Kaya nga, diagrammatic siya, diagram. No? So, hindi pa siya yung eksaktong itsura, pero may sketch mo siya from labas, papunta sa garahe, papunta dito sa living, papunta sa service area, yan. Ma-organize mo muna yung spaces. Yung iba, ganyan ang atake nila. Pero ako, yung grid na 1 meter by 1 meter. So, pagkatapos kong magawa, nakita ko na, nandoon na yung forma. Nagawa ko na yung floor plan. Pwede ko nang i-forward yan sa aking drafter. Yung gumagawa ng AutoCAD drawings. Yan. So, siya na ang maglalagay nito sa software. Kaya ko rin naman gawin yon, kaya lang wala ng oras. So, meron na akong mga pinapasahan. Sila na yung gagawa ng detailed drawings. Sila na yung gagawa ng perspective. Sila na yung gagawa ng visualization niya para mas ma-appreciate ng owner later on kapag meron ng exterior animation. Pero habang ginagawa nila yon, pwede ko nang gawin naman yung costing. So, base sa drawing na na-create, may mga sukat na yon, pwede na akong gumawa ng detailed or ballpark costing based sa floor area na nabuo mula dun sa drawings na yun. At pagkatapos, makikipag-usap uli ako sa owner para via email man yan, maka-check niya, makita niya kung okay at kung may comment siya at may kailangang baguhin. Pero lahat ng yan, gagawin ko muna bago ako makapagpapirma ng isang kontrata. So, hindi ka magdo-drawing pag walang bayan. No? Siyempre. No? So, dapat tayo mga professional, lalo na kung arkitekto ka na baguhan, no? Magpakita ka muna ng sample of works mo from previous na mga trabaho mo. And yun, sapat na yun para patunayan kung ano yung capacity mo sa client. And then, pirmahan kayo ng kontrata, design contract, bago ka gumawa ng mga sinabi ko. So, yan ay protection ng bawat partido. So, yun yung workflow. No? Yun yung aking workflow. Una, ito, sikreto to, pero sabihin ko na sa inyo. Sisingil muna ako ng fee para sa site visit. Importante yan. Kasi pupunta ka, di ba? Malayo, maggagasolina ka, magdi-diesel ka, tollway ka. Papagod ka. Tapos hindi naman pala mapupunta sa'yo yung project. I-value mo rin yung effort mo at professional ka. So, maningil ka. So, sisingil muna tayo para sa transportation and then sa initial investigation mo sa site. Bago pa yung kontrata, meron yan. Pagkatapos, yung contract, hingi ka ng down payment, sundin mo yung ating standard practice sa paniningil. Kayo naman mga owner, huwag niyong iisipin na libre. Hindi po, dahil ito pong trabaho namin ay trabahong marangal, pinag-aralan namin, pinagsunugan namin ng kilay ng 5 taon at 2 taon pa kaming nagkaroon ng diversified experience bago kami nag-board exam at nakapasa bilang architect. So bilang mga professionals, may liability kami sa inyo at syempre dapat makompensate yung aming efforts. Okay? So yan, yan ang aking workflow. Kung paano ako pumapasok sa isang design contract, design job, hanggang sa lumabas ang kompletong working drawings, cost, specifications, etc. At minsan, or most of the time, ako na ang kumukuha ng mga engineers para buuin yung engineering aspects noong project, engineering plans, structural plan, electrical plan, sanitary,
mechanical, etc. So sana nagkaroon kayo ng glimpse sa kung paano nagtatrabaho ang isang designer, no, isang arkitekto sa vlog na ito. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Ako po si Architect Ed. Bye!